Nasita ng Commission on Audit ang MMDA sa mga atrasadong flood control projects na noong 2017 pa dapat natapos. Puna ng COA sa 68 flood control projects ng MMDA para sa taong 2017, 47 ang na-delay o kaya'y hindi nasimulan. May kabuang halagang 337.5 billion ang mga proyektong ito. Aminado si MMDA General Manager Jojo Garcia na na-delay nga ang mga proyekto. Humihingi sila ng pag-unawa sa mga maaring maapektuhan ng mga atrasadong flood control project sa Metro Manila. Pinag-aralan daw kasi ang mga kontrata ng mga proyekto noong 2017 para matiyak na legal at walang problema ang mga ito. Sa sariling datos ng MMDA, sa 68 na flood control projects na dapat sanay natapos noong 2017, 24 ang hindi pa tapos hanggang ngayon, 44 naman ang natapos na. Wala raw backlog o na-delay na flood control projects ang MMDA para sa taong 2018. Ang naging target lang namin nung transition namin, ayaw namin sayangan ng pera ng gobyerno. So we don't want to spend it na parang wala na tayong pakundangan sa mga dokumento. Pero sa lugar malapit sa R. Papa Street sa Maynila kung saan nakumpleto umano ang proyekto ng MMDA, pansin na tuloy pa rin ang ginagawang construction sa mga drainage. Sa Estero de Calubcob sa Sampaloc, Maynila, napalaliman man ang estero ng MMDA, bumabaha pa rin tuwing malakas ang ulan. Ngayon, kung bahain kami, gadatuhod, pagdating naman po dun sa P. Florentino, gadabewang. Pagdating sa Espanya, super lalim na. Paliwanag ng MMDA, may mga pagkakataon na kahit anong dami ng flood control projects, babaha pa rin ang ilang parte ng Metro Manila kapag napakalakas ang ulan. Ang pagbaha po sa Metro Manila, hindi po mawawala yan. No? Kasi nga, yung flash flood kung tawagin, ibig sabihin, bumuhos ng malakas ang ulan, meron tayong tinatawag na mga catch basins sa Metro Manila. Nakadaragdag din sa problema ng pagbaha ang mga basurang walang habas na dinatapon sa mga daluyan ng tubig na bumabara sa mga drainage at estero. Chino Gaston, nakatutok, 24 oras.